Hindi raw pahihintulutan ng kagawaran ng agrikultura ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, lalo na ngayong holiday season. Kaya naman sa susunod na linggo, asahan na raw ang ipapataw na maximum suggested retail price o MSRP sa karne ng baboy, sibuyas at iba pa. Paghihikayat din ng DA sa mga mamimili na questionin ng mga tindera na nagbebenta ng mataas na presyo kapag naipatupad na ang MSRP. Narito ang kabuuan ng balita. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na pinaghahandaan na ng kanilang ahensya sa susunod na linggo o bago mag-December 1 ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa mga karne ng baboy, imported na mga carrots, maging sa white at red onions. Ang implementasyon ng MSRP magtatagal daw ng hanggang katapusan ng January 2026. 210 pesos kada kilo ang MSRP sa live weight ng mga baboy, habang sa retail price ay magtatakda ng 370 pesos kada kilo para sa liempo at 340 pesos naman sa kada kilo ng pigi. Sa mga imported at lokal na pula at puting sibuyas kasama na ang imported din na carrots, 120 pesos kada kilo ang ipapataw nilang MSRP. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sa patuloy na pag-iikot ng DA sa mga pamilihan, may ilan pa rin silang nakikita na mataas ang presyo sa ilang pangunahing bilihin, lalo na sa red at white onion. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na karaniwan nilang naoobserbahan ang mataas na presyo sa mga maliliit lang na tindahan at hindi sa malalaking mga pamilihan. Kasi meron nga red onion, naririnig ako, may 300, may 160, may 180. That's too much. Tapos meron nga nagbebenta ng red onion na ganyan kaliit, pinalalabas nila na local yon. Hindi ho totoo yun. Binobola kayo ng mga retailer kasi wala ng red onion. Imported din yun. Binibenta lang naman sa pataas, dinideklara nila as imported. So para sa onion, ang magiging MSRP na local at imported should be 120 until end of January. Pati yung imported carrots, makikita naman natin yung size ng imported carrots, malaki talaga. Yun din, 120 rin ang ating MSRP. 15% lang may ganong issue eh. Usually sa talipapa level pa, kaya yung mga market na maliliit eh. But tsaka yung market na mahal na renta. Pinapaubayan naman na raw ng DA ang presyuhan ng mga isda sa mga nagbebenta at hindi na ito kasama pa sa iisuhan ng maximum suggested retail price o MSRP. Wala ko tayong i-declare ang MSRP sa isda dahil supply and demand dictates, kaya hindi natin pwede lagyan ng MSRP ang fisheries actually. So, the market dictates. Samantala, nagpaalala naman ng kagawaran ng agrikultura na ang mga mahuhuling magtataas sa presyo ng nabanggit na mga produkto habang umiiral ang itinakdang MSRP ay iisuhan ng SOCOS order. Sususpindi naman ng DA ang importation privilege permit ng mga kumpanyang nag-aangkat ng mga imported na produkto na nagpapatong ng malaking presyo kaya mataas din ang presyohan sa merkado. Kasama rin daw ang Department of Trade and Industry o DTI, titingnan nila kung may presensya ng profiteering sa presyo nila. Order kaya namin binibigay sa DTI is to parang tignan natin ba if there is profiteering on their part kasi nga sa price but hindi ka sumusunod dun sa MSRP. So titignan natin kung may basis siya for profiteering. So yun po yung pwede. Sa amin naman po yun, yung sa since nag-issue po ng permit for importation, yun, pwede po natin, tapos makita natin na ang cost pala is super mahal pala from the importer themselves and dapat mababa. So yun po, pwede natin bigyan ng sanction. Sa ngayon, batay sa DA Bantay Presyo nationwide, ang pinakamababang presyo ng carrots ay 100 pesos kada kilo habang pinakamataas na ang 200 pesos kada kilo. Sa lokal na puti at pulang sibuyas naman, 140 hanggang 160 pesos kada kilo ang pinakamababa, habang 250 pesos hanggang 320 pesos kada kilo ang pinakamataas. Naglalaro naman sa 90 pesos hanggang 180 pesos kada kilo para sa pinakamababang presyo ng imported na sibuyas,
habang 250 hanggang 350 pesos kada kilo ang pinakamataas. Hinihikayat naman ng DA na personal na questionin ng mga mamimili ang mga binibilhan nila ng nabanggit na mga produkto kung hindi makatarungan ang presyo ng mga ito na base sa itinakda lamang na MSRP. Kung hindi naman daw, maaari ring mag-report sa Kadiwa app ng ahensya o sa #bantay presyo ni Secretary Chu. Sa kabila nito, sinabi ng DA na posibleng sa susunod na linggo pa magiging epektibo ang pagpapataw ng MSRP. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.